Sa araw na ito, sakto sa araw ng kapanganakan ng ama ng revolusyon na si Gat Andres Bonifacio, sumugod ang sambayanan sa EDSA para ipagsigawan ang kanilang pagtutol at pagkondena sa malawakang korupsyon sa gobyerno. Tama na! Sobra na! Ikulong na! Tama na! Sobra na! Ikulong na! Ikulong na yan! Ang mga maanumalyang proyektong ibinuking ng kalikasan nauwi na sa mga sunod-sunod na protesta dito sa kalsada. September 21, November 16, at ngayon, November 30, Bonifacio Day, isa na namang trilyon peso march laban sa korupsyon at mga kurakot. Isa sa mga namuno sa rally sa People Power Monument sa EDSA, si Kiko Aquino D, apo ni dating Pangulong Cory Aquino. Third generation Aquino, nasa kalsada pa rin. Yeah. Oo, sana last na ho kasi I think yung pamilya ko gusto na nila na mapayapang buhay, yun naman yung parating sinasabi, pero wala, minsan may mga pasaway kagaya ko na pag meron po tayong kailangan panindigan. Hindi mo nararamdaman na kumota na yung pamilya namin? Hanggang ngayon ba naman, hanggang sa henerasyon ba naman namin? Ginagawa pa rin namin to, wala kang ganon. Lahat naman po tayo may tungkulin na ipaglaban po yung ating bayan at hindi po kami exempt dyan kahit ano yung apelido natin. Mahigpit ang babala ng gobyerno laban sa mga manghihikayat sa militar at pulis na sumali sa mga panawagan na pabagsakin ng gobyerno. Pero si dating governor ng Ilocos Sur, Chavit Singson, iba ang pananaw. Nakikiusap na lang po ako sa mga military, mga pulis, especially the general. Please help our country. Trabaho nyo yan. Protect the state. In the Constitution, the civilian are more supreme than the military. And the military should support the people and the state. Walang sinasabi ron na to protect the president or a corrupt government. So makonsensya po kayo kung hindi kayo kikilos, hindi nyo protektahan ang nasusunog na ng ating bansa. Marcos resign! Aristuhin! Ikulong sa Selda 13! Bagamat ipinapanawagan nilang panagutin ang mga kurakot, hindi raw ang pagbibitiw ng Presidente Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. What's the message today? Alam ko, you were quoted as having said na wala kayong ipapanawagan na mag-resign dahil doon naghahati-hati eh. Yun nga, kung resign man ang call nyo or wala pa, okay lang yan. Pero pag yung panawagan nyo po ay sa ating sandatahang lakas, yun po na po yung mali. Dahil dapat parating civilian authority over the military. So hindi natin sinasang-ayunan ang RevGov, ang snap elections at ang resign all. No? Ang sinusulong natin ay yung patuloy na pag-imbestiga ng Senado, ng Kongreso, ng ICI at yung pagsampa ng mga kaso at yung pag-convict ng sandigan. So yung proseso, respect Yes. the process, ganun Respect po. the process within the constitutional framework. Oho. Lahat ng sangkot! Taliwas ito sa panawagan naman ng mga nasa hiwalay na rally sa Maynila sa araw ding ito. Marcos Duterte! Resign! 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 Marcos Duterte! Walang pinag-iba! Gusto na po namin silang matalsikin. Silang dalawa. Wala po silang masyadong nagawa sa bansa. Puro kapalpakan. Nanawagan po kami mula sa kanin ng mga kabataan na palugutin na lahat ng sangkot at magbitiw na sana si Marcos Jr. at si Sara Duterte dahil sa kanilang involvement sa mga flood control corruption na umiiral sa ayon. September 21, magkakahiwalay po yung rally ngayong araw na ito, November 30. Meron nangyayari sa EDSA, sa may bandang EDSA, sa People Power Monument. Meron din po dito sa may Manila, nagsimula po sa Luneta, lumipat po sila papuntang Santa Cruz. Hindi natin alam kung hanggang saan aabutin to, pero sa nakikita natin, karamihan mga bata, iba't ibang mga organisasyon. Bandang tanghali, naglakad sila papuntang Santa Cruz, bago Menjola, kung saan na sila naharang ng mga pulis. Sa
ika-13th edition ng ating Kurakot series, imbestigahan natin mga pabahay. Nitong November 21, inilabas na ng Sandigan Bayan ang warrant of arrest para sa 16 na individual na sangkot di mano sa mga maanumalyang flood control project. Sa mga sumunod na araw, naaresto ang 9 sa kanila habang patuloy pa rin ang paghahanap sa iba. Kabilang na si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Samantala, nitong Biyernes, itinurn over naman ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa gobyerno ang mahigit 100 million pesos na kickback sa flood control projects. Pero katiting pa lang ito sa perang dapat pang isauli sa kaban ng bayan. At ang listahan ng mga di umano nagtaksil sa bayan, hindi pa rin kompleto. Sinasabi ring maliliit na isda lang at wala pa ang mga mastermind. At ang iimbestigahan natin sa linggong ito, mga dapat sana libreng pabahay na pinondohan ng milyones. Pero heto, nakatenga ni hindi mapakinabangan. Nang humagupit ang Super Typhoon Yolanda sa Kabisayaan taong 2013, libo-libo ang nawalan ng bahay. Kaya taong 2014, inaprubahan ang YPHP o ng Yolanda Permanent Housing Program ang inilaan ditong pondo, mahigit 26 billion pesos. Ang naatasang mga siwa ang NHA o ang National Housing Authority. At ang isa sa mga benepisyaryo, ang bayan ng Sagay sa Negros Occidental, kung saan maraming nasirang mga kabuhayan at kabahayan sa mga dalampasigan o coastal barangay. Kaya naman siyam na YPHP o government housing ang itinatag dito, kabilang ang St. Vincent Village sa Barangay Vito. Ang halos 7 ektaryang lupa pinatayuan ng 1,000 housing units. Pero sa pagbisita ng aming team, ito ang bumungad. Karamihan sa mga bahay, walang pinto, wala ring bintana. At ang ilan sa mga ito ni hindi mapasok. Sobrang sukal na kasi at tinubuan na ng mga ligaw na halaman at damo. Parang mga konkretong kahon lang na pinaglipasan ng panahon. Ang dapat sanay mga komunidad. Ngayon, ghost town. Sa kabila ng lagay ng St. Vincent Village, pinagtsatsagaan ito ni Jessie. 3 taon na siyang nakatira rito, kasama ang kanyang ina at 3 anak. Natangay sa tubig yung bahay namin. Maiyak talaga ako kasi wala talaga kaming bahay, ma. Kaya hulog ng langit daw nung nabalitaan niyang inaprubahan noong 2014 ang pagtatayo ng mga pabahay. Masarap sa dibdib na may bahay na ipamimigay. Agad daw niyang inasikaso ang requirements. Maghintay lang daw kami. Ilang taon na ngayon. Pero ang mga housing unit, inabot daw ng 4 na taon bago natapos. At na-turn over daw sa LGU o Local Government Unit ng Sagay. Nito lang, 2021. Pagkatapos na itong pinagawa, akala namin ibigay na. Hindi pa na ibigay doon. 4 na taon na ang lumipas mula nung i-turn over ang mga bahay sa LGU ng Sagay. Pero ni isa, hindi pa raw formal na naibibigay sa mga benepisyaryo. Kung gayon, paanong 3 taon nang nakatira rito si Jessie sa St. Vincent Village? Pag-aamin niya, illegal daw ang pagtira niya rito. Ako lang kusa kasi wala talaga kaming bahay, ma. Bahala na kung makulong. Pinaalis kami, taga-iraw sila. Hindi pwede pa raw ipatira to. May gagawin pa raw tong housing. Wala namang pinagawa. Ito na. Bumalik kami dito. Dahil illegal ang paninirahan niya rito, ni hindi raw siya makapagpakabit ng kuryente. Ito, lampara at saka solar. Init kasi. Walang hangin. Araw-gabi. Magpapaypay. Tiis-tiis na lang. Wala rin silang tubig. Kaya bumibili na lang sila ng mga galon ng tubig na nagkakahalaga ng 3 piso kada isa.
Bukod kay Jessie, may iba pang pamilyang umuko pa sa pabahay kahit wala ring pahintulot ng LGU. At marami sa kanila, kinokolekta na lang ang naiipong tubig ulan sa malalaking drum. Magkabuo og tubig. Pati na sa mga hindi nagagamit na Poso Negro. Kani may ani kalubugon na mo ara nang ginapang bisbis sa tanom. Napo dito sa unha may mga limpyo limpyo man ang ginapanghugas na mo, pangkaligo. Ang isa pang malaking kabalintunaan sa kabila ng pagkakaroon ng 1,000 nakatenggang housing units, may ilang piniling gumawa ng barong-barong sa gilid mismo ng St. Vincent Village. Katulad ni Mang Alfonso, ang kanyang pader at bubong pinagtagpi-tagping yero at trapal. Tiniya ang pag-istar na ko dire temporary rin kay hindi man ako ng lupa. Gaya ni Jessie, minsan din daw pumuslit si Mang Alfonso sa mga bakanting unit pero nahuli siya. Palayas ang mga tanod. Pusasan daw ko di ko umalis. Wala pa nagipanugutan sa mayor nga paistaran. Dapat sa mga tao gidi o ang ning mga housing. Siyempre damo tao wala balay. Binisita rin ng aming team ang 2 pang YPHP project sa Sagay, ang St. Joseph Village 1 sa Barangay Old Sagay at Lizares Village 1 sa Barangay Bulanon. Pero gaya ng St. Vincent Village, karamihan sa mga unit dito wala pa ring nakatira. At ang masaklap pa rito, ang ilan sa mga unit unti-unti nang nawawasak. At may ilang nakatabingi na. Sa St. Joseph Village 1, 218 sa 900 units ang okupado ng target beneficiary. Samantalang sa Lizares, higit 300 lang sa 650 housing units ang may legal na nakatira. Pero bakit nga ba naiwang nakatiwangwang ang karamihan sa mga pabahay at tila hinahayaan na lang mabulok? Nakipag-ugnayan ang aming programa sa mga nakalistang kontratista ng mga YPHP project sa Sagay pero hindi sila sumagot sa aming mga mensahe. Ngunit ayon sa nakalap naming impormasyon mula sa isang mapagkakatiwalaang source, natapos daw ng ilang contractors ang mga proyekto at na-turnover na nila ito sa NHA at sa mga LGU. Sa pagkakataon daw na mailistanan ng LGU ang mga benepisyaryo ng mga pabahay at handa na itong i-turn over sa mga residente, saka pa lang daw ilalagay ng contractors ang mga kulang na pinto at bintana sa mga ito. Sa makatuwid, bakit hindi pa rin ito i-turn over ng mga sangay ng ating gobyerno? Nakipag-ugnayan kami sa NHA. Ayon sa ahensya, 93% ng mga YPHP sa Negros Occidental ang completed na raw at na-turn over na raw nila ang mga ito sa mga LGU. Si LGU kasi yung mag-award. Sila din yung mag-determine kung sino yung mga affected ng typhoon. Naging 12 years lang yan kasi mga Manila-based kasi yung majority of the Yolanda contractors. Kaya medyo mahirap mag-coordinate sa mga remaining works na lang yan. Ayon naman sa kanilang tala, sa 7,471 units na itinayo sa Sagay, 2,454 daw sa mga ito ang hindi pa naipamimigay sa mga benepisyaryo. It took us time because kailangan mong kausapin doon yung mga nasa danger zone. It would take time yung magiging beneficiary, ma-validate talaga natin na they are qualified. Gusto din namin may bigay na lahat yan. It should not reach that long, no? Kasi yung maintenance ng bahay habang di pa na-turn over, na-compromise. Usually, ang isang housing project from land development to housing construction to turnover, it will take at least mga 5 years. Kung sinasabi ng NHA na completed at na-turn over na sa LGU ang karamihan sa mga unit, paanong may mga residente katulad ni na Jessie at Mang Alfonso na hindi nabigyan ng disenteng pabahay sa kabila ng napakaraming libreng pabahay na nakatiwangwang lang? Ayaw nilang lumipat kasi yung kabuhayan daw nila nandoon sa dagat. Policy ng mga leaders namin is ibigay na lang doon sa
taong gustong tumira doon. Pag hindi sila nag-occupy doon, kinakancel namin. We are just a component city. Hindi naman kami highly urbanized na lahat ng opportunities nandoon. Gustuhin man ni LGU na mag-create ng lahat ng trabaho, hindi talaga kaya. Paglilinaw rin nila, marami sa mga housing unit ang napapakinabangan na raw. 6 na taon na kami dito nakatira. Saya kasi may bahay na kami na dinirahan na libre. The only way na makapasok ka dyan is nag-submit ka ng application, na-validate ka, you were given certificate. Open naman yung opisina, you can go there, mag-inquire, magtanong. It must be re-evaluated right now. Kasi the longer it will take, the longer deterioration that we can expect. So the more money has to be expended na sayang lang, di ba? Maraming walang bahay sa Pilipinas. Isa pa sa mga napuruhan ng super bagyong Yolanda ang bayan ng Kalibo sa Aklan, kung saan na-wash out ang libo-libong mga bahay. Kabilang na ang tirahan ng magsasakang si Roger. Kaya napilitan daw silang tumira sa bahay ng kanyang mga magulang. Lahat kami nandyan lang, tabi-tabi. Kaya ang libreng pabahay na lang daw ang inaasahan niya. Isa ako sa mabibigyan kami ng pabahay. 2019, nung simulan daw itayo ang housing project. Makalipas ang 6 na taon, nito lang Setyembre ito natapos. Ito ang Kalibot Townhomes na bahagi pa rin ng YPHP ng NHA. Nabigyan ng araw si Roger ng claiming stub kung saan nakalagay ang lot at block number ng ipagkakaloob sa kanyang bahay. Yung nabunot, nung pinarapol to Block 5, Lot 13. Kasi ito yung Block 5 eh. Sa kauna-unahang pagkakataon, binisita ni Roger ang kanyang unit. Pero pagdating niya sa Lot 5, Block 13, ito ang kanyang naabutan. Okay lang naman siguro eh. O, tingnan mo yung ano. Tapos ano na to flooring, ganito. Ibibigay na ngayon to itong December eh. Ang unit, nasa 2 dipa lang ang lapad. Hindi rin maayos ang pagkakapalitada ng sahig. Parang minadali lang. Makikita nyo naman, kahit yung bintana, yung iba wala nga eh. Yung flooring, yung bako-bako. Wala rin ditong kuryente at tubig. Wala pa to, walang tubig. Ang isa pang ipinagtataka ng mga benepisyaryo ng Kalibot Townhomes, bakit ganito ang sitwasyon ng kanilang matatanggap na pabahay? Gayong sa kabilang barangay, meron din housing project ang gobyerno na hindi hamak na mas maayos ang itsura at natapos din ng mas maaga. Sa pag-iimbestiga ng aming team, ang Kalibot Townhome sa barangay Naloo pinaglaanan ng 164 million pesos. 2024 pa raw dapat ito natapos, pero makailang beses itong naurong. Ang bagong itinakdang completion date ngayong araw, November 30, 2025. Ang unang kontraktor ng proyekto, ARR Construction. Kinalaunan, inilipat daw ito sa Edmarie Construction and Trading na kabilang din sa mga kontraktor ng mga pabahay sa Negros. Minsan na ring pinangalanan dito sa ating programa ang Edmarie Construction and Trading na isa sa mga kontraktor sa di umano substandard na flood control project sa bayan ng Arayat sa Pampanga. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang ARR Construction Company pero hindi sila tumugon sa aming mga mensahe. Ang Edmarie Construction and Trading naman, ipinaliwanag kung bakit naurong ng naurong ang kanilang construction. Inclement weather usually ang naging cause ng extensions. Yung project sa Naloo, maganda po ang pagkakagawa kasi low table siya, pwedeng gawan mo ng second floor. So kung mayroong mga diferensya namang makikita, aayusin po yun. Yung buong housing unit, tapos na po yung number of units na itinatayo. Ang tinatapos na lang talaga is yung pagkakabit ng mga kuryente sa loob ng bahay bago yan i-turn over, kumpleto yan na pinto ng jalousie. Ayon naman daw sa huling pag-uusap ng Kalibo LGU at ng kontraktor, 95%
completed na raw ang proyekto. Wala kaming direct supervision sa proyektong ito kapag ito ay proyekto ng National Housing Authority. Hindi pa ito na-turn over sa local government unit ng Kalibo. Nasa NHA pa rin po yung pananagutan sa mga delays na encounter ng proyektong ito. Yung pagtigil ng construction, pag-terminate ng kontrata ng previous contractor. Delay yung pagdating ng mga materialis na kakailanganin para sa construction site. Ongoing pa rin po ito at nag-commit po sila yung contractor natin, yung EDMARI, na matatapos nila ngayong February 27, 2026. Ano naman kaya ang paliwanag ngayon ng NHA tungkol dito? Initial po natin na delay is mutual termination dahil sa land disputes. Kinailangan na baguhin yung mga plano. Hindi natin maiiwasan yung mga delays na brought about bad weather condition. Recently, nagkaroon ng MOA signing for turnover para maging binded, kumbaga, si contractor, LGU, and si NHA. Rest assured na ginagawa ng aming ahensya ang lahat ng makakaya nito upang mapabilis ang proseso. Galit na galit talaga. Iisipin mo yung mga pinangako, hanggang ngayon ilang taon, puro lang pangako. Oo nga, may tirahan ka. Wala naman kaming hanap buhay dyan. Sana mabigyan ng, hindi lang bigyan ng unit, hanap buhay rin. Rest assured po, ginagawa po namin yung aming makakaya, yung aming trabaho. Continuous po yung pakikipag-ugnayan namin sa NHA para madaliin po ito pagkat long overdue na project na po ito. Every time na natapos namin yung aming housing project, kaagad namin itong tiniturn over sa local government units. We have already warned them na may ultimatum na tayo from the President to really award and complete the projects. We acknowledge the concerns raised regarding alleged substandard housing units. Lahat naman po ng proyekto ng NHA dumadaan sa masusing pagsunod sa national building standards. Ang anumang nakikitang deficiencies upon inspection ay agad naman naming pinaparectify sa mga gumagawa ng mga contractors. Yung datos ng pamahalaan, nasa 6.7 million ang housing backlog sa buong bansa. Mas madadagdagan ko dahil nga lagana pa rin yung mga demolition sa komunidad at yung pagpapalaya sa mga kababayan natin, mga maralita. Ang pinakaugat naman po kung bakit palpak ang mga proyekto mula sa pabahay at dahil mas malaki pa yung korupsyong nangyayari. Kahit may mga napatayo ng mga pabahay, sobrang taas ang mga bayarin, yung qualification na napakahirap i-provide ng mga maralita. Kaya kailangan po talaga disente, abot kaya, pangmasa, pampublikong pabahay na may kabuhayan para mabuhay yung mga tao ng maayos at hindi para silang basurang itinatapon lang sa malalayong lugar. Kaya rin nananawagan kami ng lahat ng sangkot sa korupsyon, mapanagot kasi hanggat hindi natin napapanagot, uulit-uulit at lalala pa yung kahirapang dinadanas natin ngayon. Kung bahay ng bayan ang gobyerno, palayasin at ikulong ang mga kurakot. Patuloy ang ating pagsisiwalan kung ano ang mali sa gobyernong ito. Dahil ang tahanan ng taong bayan ay para sa mga tapat, hindi sa mga tiwali o kurakot. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ko man kaula. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to Para kay Lola din. Hindi ko na alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Makakasiguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Arnan? Wala ka narinig? May gumagala na balang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pangke, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa mga susunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanik na naharap ninyo?
Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo magpapatay. Kakampi natin ang Diyos. Huwag sumamangita sa akin! Ha? Masusunod ang kaluluwa mo, si Pierno! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim.